Bagyong Hiner, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kagabi pa at ngayon ay nasa vicinity na o seaboards ng Hainan o ng Vietnam. At bagong low pressure area, dulot lamang ng remnants ni dating Bagyong Hiner, binabantayan. At itong si Bagyong Helen na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahang lalabas agad ito ng ating PAR sa loob ng 18 oras. Mga pag-ulan pa rin sa kalurang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon at west portion ng Visayas, magpapatuloy pa rin, dulot pa rin ng ating umi-enhance pa rin habagat kasabay ng monsoon trough at gyre wind system. At pagpapaliwanag ko kung bakit lumakas ang movement speed ni Bagyong Helen kahapon at ano ang tinatawag na beta drift, ating ipapaliwanag. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, September 18, 2024. Ang oras nating busong umaga, alas 11:13 na ng umaga. Nakakaranas pa rin tayo ng mga pagtuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na sa kalurang bahagi ng bansa, lalo na sa west portion ng Northern Luzon, despite na malayo na po yung bagyo at nasa labas na ating PAR, at kasabay pa rin ng maulan, moderate and some heavy rain showers pa rin na scattered ang umiiral sa bahagi pa rin ng southwestern Luzon kasama ng Bumi Meropa, west portion sa Visayas at Mindanao. Naapektuhan na pa rin ang ilang bahagi sa southern Luzon kasabay ang Bicol region at east portions ng Visayas. Dahil pa rin sa patuloy na pagtatraverse ng monsoon trough kasabay ng monsoon gyre system na sumasabay itong kay Bagyong Helen na nasa severe tropical storm na kung pagbabase natin sa 10-minute average. So makikita sa ating lightning detection system, so far may 9 lightning strikes since 11:15 AM ang nade-detect ng aking lightning detection system. Pero makikita mataas ang water vapor pa rin natin, lalo na sa kalurang bahagi ng Luzon at umaabot sa Metro Manila ilang mga kaulapan na may dalang ulan, at least mga 0.5 to 2.0 na light to moderate showers. Kaya inuulan kami dito ng mga light rain showers sa Caloocan mula pa kaninang madaling araw. Asahan yan halos maghapon mga folks, dahil hindi na po epekto ng bagyo itong pag-ulan-ulan sa atin sa bansa, kundi doon sa hagod pa rin ng tuloy-tuloy na ating southwest monsoon. At may extend pa nga po ito dahil nagkakaroon ng monsoon gyre system na pinalita ko at pinaliwanag ko na po yan since 7 days ago pa. Sa ating current conditions of forecast, very gloomy po tayo at very gloomy at highly concentration po ang ating humidity ha. So, expected po na naabot ng mahigit sa 90% ang ating outside humidity. Automatic na yan. So, bukod sa gloomy, may light thunderstorms po tayo at mostly cloudy. Umiira sa amin sa Caloocan at kita-kita naman sa ating live CCTV snapshots. Nakakaranas pa rin kami ng mga ilang light and some moderate rain showers po. Case to case na lamang yung biglaang heavy rains, pero saglitan lamang yan mga folks. At mababa naman ang accumulated water vapor na dumadaan sa Metro Manila. Hindi kagaya sa ibang bahagi ng extreme Northern Luzon o dyan sa may bandang kaluran ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon na mas nakakaranas pa rin kayo ng mga ilang heavy rain showers po dyan ha. So ingat po sa mga pagbaha. Sa last temperature na naitala ng aking weather station kaninang 12 o'clock na eksakto, madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius. Kahapon, medyo comfortable. At pinakamataas na 30.2 degrees Celsius ang naitala namin kahapon ng hapon at 2:58 PM. Meaning, mababa ang inaasahan naming index kahapon at 38.2 degrees Celsius lamang ang init pandama. Pero kung kumpara natin sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa Davao City na may pinakamataas na temperatura, mabot ng 34.3 degrees Celsius kanila. Sa lowest temperature naman sa Baguio, mas bumaba this time at 16.5 degrees Celsius. Medyo breezy na po ito ha. So medyo maginaw-ginaw na dyan sa may bandang Baguio. Malamang dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan mula kahapon dahil na rin sa epekto ni Hiner at ating habagat. Sa inulan naman ng Coron, Palawan, umabot sila ng 111 mm na total rainfall
since past 24 hours at dito naman sa amin sa Caloocan, inabot kami ng 33.3 millimeters na total rainfall sa amin. At ngayong araw, 8.1 lamang ang kasalukuyan naming total rainfall at mula pa yon kaninang madaling araw. So, puro mga light to moderate showers lamang ang inaasahan namin. So, meaning, in 7 days, napakababa pa ng total rainfall namin at 19.5 millimeters na total rainfall. At sa ating outside humidity, nasa 89% po ang kasalukuyan nating outside humidity. So, highly concentrated naman. Medyo magkakaroon na naman tayo ng sakit ng ulo nito, lalo na sa ating mga electronic equipment, lalo na sa mga personal computers natin. Medyo wag niyo masyadong hayaan na ma-absorb ng masyadong mataas humidity. Madalas nakakasira po yan. Madalas na-experience namin yan dito. Tumaas ito ng 11% since last hour, so mabilis, mataas ang concentration, at sa ating atmospheric pressure, nasa kasalukuyang tropical depression category ng barometric measurement namin na nasa 1,003 hectopascals ang pinakamababang atmospheric pressure. So medyo ang paligid natin, low pressure area po dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi po ng Luzon. So take note yan mga folks. Sa tide and low tide status, kasalukuyang high tide po tayo. So kapag may mga heavy rains po tayo dyan, expected mabilis ang pagtaas ng baha dahil high tide po tayo. May 5 hours to 56 minutes pa to low tide. Meaning mga mamayang hapon pa po yan, mga 5:08 p.m. So hopefully hindi kayo nakakaranas ng matinding pagbaha. Hopefully mahihina lamang ang buhos ng ulan at panaka-naka lamang para nakaka-recover. Ang problema lang kasi ay sunod-sunod ng pag-ulan kahapon, kaya super saturated na rin ang ating kalupaan. Kaya mabilis na rin magkaroon ng pagbaha o pagtaas ng tubig kahit na moderate ang mga pag-ulan. Ingat na lamang sa mga kababayan natin. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 a.m. Inasang lulubog ito mamayang 5:55 p.m. naman. Full moon po tayo ngayon at 100% illuminated. Sisikat pa ito mamayang gabi o dapit gabi at 6:04 p.m. At lulubog na ito kinabukasan na ng umaga at 6:31 p.m. So, mamayang hapon pa po siya, mag-moonrise. So, sa mga hindi masyado maulap, maganda po mag-sightseeing sa ating full moon ngayon. Para sa mga astrologers natin dyan o astro chasers, dito sa amin mukhang malabo dahil alam mo naman, napaka-gloomy ng aming paligid. At may schedule na partial lunar eclipse ngayon sa Amerika. Nabanggit na po natin yan. At na-report na natin yan mga nakarang araw. Mga alas 2 nga po yan, 2:45 a.m. yan sa inyo. Magmo-moonrise. Kung sisilipin natin yung region, malamang yung bandang South America nga po at Western Europe, makikita po yan. Mga 2:45 a.m. yan, oras sa kanila. 10:45 a.m. naman dito kanina lang. So mukhang natapos na o kakatapos pa lamang. Pero medyo makikita pa yan, medyo darker pa yung moon na yan kasi 11:27 a.m. So 10:45 a.m. So medyo kita pa po yan, yung pinaka side ng medyo shadow. Kaya lang hindi masyado halata dahil partial lang. So at least nakapag-picture pa rin kayo kahit papano ng magandang kuha sa partial lunar eclipse. Ang susunod naman ay ang annular solar eclipse. Pagkaganap ito, October 2, 2024, 1846, so bandang mga 7 o 5 p.m. Yan, mga 5 o 6, mga 8, mga 5 o 6 p.m., 6:46. Anyway, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery ngayong umaga. Nakikita po ang patuloy pa rin na monsoon jar systems kasabay ng ating habagat. Ayan, yung southwest monsoon din nag-extend siya as monsoon trough patungo sa direction pa rin ni Bagyong Helen o Tropical Storm Helen. Pero sa 1 minute average, may tuturing na natin yung severe tropical storm. Well, di-discuss natin yung konti. So, apektado pa rin ang ating kanluran ng bansa kasama na ang west portion sa Luzon, apektado ang Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon at bahagi ng Mimaropa at west portion sa Visayas at ilang bahagi dyan sa may Central Visayas. Nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan dyan. So ingat po sa mga pagbaha dahil very saturated na po.
ang ating kalupaan dyan. At base sa ating infrared heavy rain potential, mataas ang heavy rain potential pa rin kasama ang Metro Manila daw, bandang Batangas, sa Mimaropa naman, bandang Occidental Mindoro at bahagi po ng Coron, Palawan, maging dyan sa may bandang Batarasa at Malabak area. So ingat po sa mga pagbaha, lalo na sa mga taga-Coron at Mindoro area. Nakakaranas pa rin ng clusterized na moderate heavy rain showers, kabilang na Oriental o Occidental Mindoro at mga isla dito sa may bandang South Luzon, sa area ng Romblon, kasama na ilang bahagi dyan ng Masbate, west portion sa Panay Island at Negros Region. Siyempre, apektado pa rin ang central ng Visayas at east portions ng Visayas. So, hindi na natin masyado isa-isahin yan. Sabi, bandang Bicol Region, mga kananas ng medyo mas gloomy pa rin ay mapawin at asahan din ng mga kalat-kalat na pagulan na may ilang pagkilat-pagkulog pa rin ng iral dahil pa rin sa patuloy na southwest monsoon and monsoon trough embedded. So hindi na natin isa-isahin yan dahil halos buong Bicol Region pa rin ay maapektuhan ng kaulapan na yan at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan. At wala naman sa bahagi ng Mindanao, ang silangang bahagi ng Mindanao mula Surigao del Norte, ilang bahagi ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro hanggang Butuan, Caraga, yan, kasama na yan, pababa na yan ng Compostela Valley, and the rest ng Davao del Sur ay makakaranas pa rin ng most of gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot pa rin yan ng southwesterlies na nahahatak pa rin dito sa katimugang bahagi ng Mindanao na sumasabay dito sa pinakabuntot ng monsoon trough ni Helen, kasabay ng embedded ng monsoon gyre system na sumasabay dito at kitang-kita naman po yung inflow ng southwest monsoon. Yan, patuloy pa rin na nahahatak, kaya asahan ang ilang bahagi ng silangan ng Mindanao at bandang katimugan ng Mindanao, makakaranas pa rin kayo ng moderate and some heavy rain showers. Kalat-kalat naman po yan at clusterized. So, undetermined yung exact time. Pero expected po, makakaranas po kayo ng mga pag-ulan dyan maghapon. Ganon din sa bahagi ng Northern Mindanao. Medyo nagiging katamtaman muna ang bahagi ng Zamboanga Peninsula dahil yung presence ng edge ng monsoon trough hindi masyado umaabot sa may bandang Zamboanga Peninsula. So medyo maulap kayo dyan, partly to mostly cloudy pa rin kayo dyan, pero hindi masyado influence ng malakas na pag-ulan. So medyo katamtaman tayo dyan sa buong Zamboanga Peninsula kasama ng Basilan at Ulusulo. At dito sa may border pa rin ng bandang Iligan, Osami City, hanggang dyan sa may bandang Cotabato. So medyo katamtaman at partly tumusikaw din na umiiral, pagpasok na po yan ng bandang Maguindanao and the rest ng Sorsogon area na makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. So generally ay gloomy weather po tayo ngayon at asahan po ang moderate and heavy rain showers sa halos buong Southern Luzon area pa rin at most of west portions ng Southern Luzon at Visayas. So yan po magiging concentration natin. Sa huli, sa bahagi ng Northern Luzon, magiging overcast and gloomy pa rin kayo dyan, bagamat medyo katamtaman, medyo fairly weather. Asahan pa rin sa Northeastern Luzon, medyo makakaranas tayo sa baybayin ng Palanan at Kasiguran Aurora ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat hindi na ganun katindi ang pagbuhos ng ulan sa inyo sa extreme Northern Luzon at Central Luzon, lalo na sa bahagi ng Northern Luzon sa may bandang Ilocos Norte, Apari, yan, pababa ng Tugigaraw at bandang Benguet, La Union at bandang Pangasinan, especially sa may bandang Dagupan. Pero between Dagupan, Alaminos hanggang Zambales, ay magiging gloomy pa rin tayo dyan at makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ingat po sa bahagi ng bandang Iba Zambales, pababa ng Olongapo, medyo makakaranas pa rin ilang moderate heavy rain showers dyan. Lalo na sa bahagi nga po ng San Isidro, pababa ng San Felipe hanggang San Narciso. Bagamat sa bandang Olongapo, medyo light rain showers po tayo, pero anytime pwedeng magpang-abot ang ilang moderate and heavy rain showers. So at least medyo prepare pa rin tayo, kasama na ang bahagi pa rin ng Maribeles Bataan na nakakaranas ng ilang light to moderate and some heavy rain showers. So ingat pa rin po, kabilang na ang ilang bahagi ng Metro Manila. Ayan o, makikita pa rin na may mga ilang moderate and some heavy rain showers. Ayan o, kitang-kita po yung wave na nagpapang-abot sa bandang Valenzuela, Quezon City, yan, Novaliches, Northern Caloocan. So nakakaranas sila ng ilang moderate and heavy rain showers dyan. Medyo-medyo lang sa amin sa Caloocan, kasama na ang Malabon, pababa na yun ang bandang Metro Manila at Mandaluyong. So at least makakaranas tayo mga ilang cluster ng mga ilang moderate and some heavy rain showers pa rin sa Metro Manila. Bagamat sa bahagi ng Calabarzon,
medyo mauulanin pa rin kayo sa may bandang Silang Cavite, pababa ng Laguna, sa Kabuyao, Calamba, yan, Tanawan at Malbar, pasok ng bandang Batangas, at ilan sa bahagi ng Los Baños at San Pablo. Pero medyo gloomy at medyo overcast na ang umiiral sa may bandang San Pablo, Pagitan, hanggang Tayabas, Lucena, Sariaya, yan, papasok na yan ng Quezon Province. So at least magkaroon pa rin kayo ng mga ilang kanat-kat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog ngayong araw. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Ay makikita po natin may nadagdagan na naman tayo ng bagong low pressure area, bagamat invest at halos mababa lamang ang probability nito na mag-iisang active na low pressure area. Dahil halos nagkakaroon ng hatakan sa monsoon, hatak ng southwest monsoon, pagitan nito ni dating bagyong Hiner. So, maaaring mag-maintain lamang siya as a shallow trough o remnants na lamang na sasama dito kay dating bagyong Hiner. So, ang recorded dito kaninang 8 o'clock AM. So, kung titingnan natin sa pinakamas aggressive na oras ngayong umaga, yan, nagre-refresh na ito. Mas gumagalaw ito eh. At least halos hindi pa masyadong gumagalaw ng bahagya, pero makikita natin yung significant na malayong-malayo na itong dating bagyong Hiner. So balik siya sa pangalan na ulit na invest medium na low pressure area, pero tropical depression niya na itinawag ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency. So medyo crucial ang mga prediction ng iba't ibang mga weather agencies. So sa ating mga official weather agencies gaya ni GMA at Pag-asa, nakataas yan as tropical depression. Pero dito nanatiling medium na low pressure area lamang ito. So pagitan lamang siya ng tropical depression at medium na low pressure area. So base dito sa ating tropical cyclone monitoring track, hindi naman ganun kalakasan ang naging development ni Hiner kahit na ito'y nasa kalupaan pa ng bansa. Nagkaroon lamang ng mga pag-ulan pero hindi nagkaroon ng matinding cyclonic damages o cyclonic effect nang dumaan ito sa bahagi nga po ng silangan ng bandang Isabela, yan, pagitan ng Isabela at Aurora. Then tumagos nga po ito sa may bandang pagitan ng bandang La Union hanggang sa nakatawid na po ito sa karagatan nga po. At nakaranas pa rin tayo at least tropical cyclone wind signal number 1 na itinaas naman ni Pag-asa since kahapon. Pero dahil malayo na ito, wala na masyadong epekto sa bansa maliban na lamang sa ating habagat na patuloy na nagpapaulan nga po. At susukatin natin kung anong kasalukuyan na layo ng mga ito para magbigyan naman natin ng pinakadetalyang ating mga masunusubaybay. Unahin natin itong si Bagyong Hiner sa ating base of 10-minute average. From 1-minute average, nasa severe tropical storm category po ito kung pagbabasehan natin sa wind speed natin sa Pilipinas. Pero dahil 1-minute average ito, nanatili pa rin itong tropical storm sa kanila. Yan, kung i-click mo yan, naka-monsoon depression siya kung titingnan. So namataan ngayon so far si severe tropical storm or sa official natin na tropical storm naman na si Pulasan or Helen, tropical storm Helen o severe tropical storm Helen sa layong 1,012 km east-northeast ng Itbayat, Batanes po. So halos palabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility gaya ng ating report since kahapon within 18 hours po ay expected lalabas din kagad ito ng Philippine Area of Responsibility. Pagbabase natin dito sa ating tropical cyclone track converted oras sa Pilipinas, inaasahan nga natin mga bandang hapon o gabi bago mag 9 PM, inaasahan lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung full detail din, ipopost ko yan mamayang konti kasi nakalimutan kong i-post yung latest ng ating minabantayang si Helen at yung iba pang mga tropical cyclone natin. Mag-update tayo mamayang konti since gagamitin natin yung pinaka-aggressive real-time natin na tropical cyclone monitoring gaya nito. So makikita po natin yan mga folks. Samantala, ito namang si dating bagyong Hiner ay nasa baybay na po ito ng east portions ng bandang Danang, Vietnam. So halos east of coast na ito ng Danang, Vietnam. At dahil sobrang layo na po ito, hindi na natin niya masyado magiging concern sa bansa. At dahil malayong-malayo na ito. At yung bagong low pressure area na binabantayan natin
As of 11:30 AM nga po ay namataan na po ito at nung sinukat ko ito kaninang maga ay namataan ito sa layong 576 kilometer. Kanluran ito ng bandang Alaminos, Pangasinan. Yun yung pinaka-reference point ko, Alaminos, Pangasinan. 576 kilometers po ang layo nito mula sa Alaminos, Pangasinan. Labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala pa siyang initial na forecast track. Baka may magtanong, papasok ba yan ng PAR? Hindi pa natin masabi ngayon dahil wala pa lumalabas na initial forecast track para dito kay 99W. So mag-update tayo anytime kung ito ay kikilos pa eastward or sasabay din to kay Hiner. Walang sasabay ito dahil yung vorticity ni Hiner ay at least hahatakin itong trough na ito ni 99W. So maaring kakanluran din ang magiging kilos niyan kung sakali. At base na rin sa pinaka upward low circulation ng paligid nitong si 99W o yung pinaka-trough niya. Yung upper niya ay makikita medyo pakanluran din ang kilos. So maaring kikilos din yan pakanluran base sa actual satellite imagery natin. So far, ang pinaka-concern natin na binabantayan itong si Helen, na maya-mayang konti lalabas na rin dito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o bago mag-alas 9 ng gabi mamaya. So, saglitan lamang siya mananatili sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Gagaya din ni dating bagyong Ferdy, kung naalala ninyo. At didiretso na yan sa may bandang isla ng Okinawa Island, sa may bandang Naha or bandang Nago o kung hindi man mag-ami-nami, depende sa magiging movement location nito sa pinaka-cone of uncertainty niya. Pero sigurado mag-Okinawa yan. Then didiretso yan pa west-northwest patungo na naman sa may bandang eastern China sa mga susunod na araw. So yun lamang po. At ano bang epekto nito sa Pilipinas? Wala namang malaking significant na ma-epekto ito sa Pilipinas. Maliban na lamang sa pinaka-gyre wind na mahahatak pa nito through monsoon trough. Ayan, kitang-kita naman sa ating satellite imagery. Yung malawak nito na monsoon trough na sumasabay sa wind gyre patungo kay Helen na nagdudulot po ng matitinding mga pag-ulan pa rin sa ating sa bansa, lalo na sa may katimugang bahagi po ng Southern Luzon at Visayas area. Siyempre, nagdadamay na rin ang bahagi ng Metro Manila habang tumataas ng husto itong track ni Severe Tropical Storm Helen o Tropical Storm Helen sa official ni Pag-asa. So malinaw yan mga folks. At mula naman dito ay wala namang bagong initial track tayong namamataan after nang lumabas itong si Bagyong Hiner. Natili din siyang low pressure area. Yun, no? Bagay sa mga data feed ng mga iba't ibang weather agencies gaya na lamang ni Joint Typhoon Weather Centers na natiling isang invest na medium development lamang itong si Bagyong Hiner. So yun lamang ang ating magiging analysis sa ngayon mga folks. Ingat na lamang sa mga pagbaha dahil yung habagat lamang ang mas maapekto sa atin sa Pilipinas hanggang sa mga susunod pang mga araw. So base sa ating mga floater, natiling active pa rin sa monitoring ko si dating bagyong Bebingka, yeah. Natili malaki ang naging epekto nito sa bandang Shanghai, China. Pakikita pa rin natin patuloy pa rin siyang nagkakaroon ng circulation, yung upper draft, pero tinutunaw na siya unti-unti ng malamig na hangin diyan sa bahagi na yan, paligid ng bandang eastern China, malapit sa Shanghai. Samantalang itong si Helen, makita natin, may organized pa rin yung kanyang upward low. Pero makikita natin yung mabilis ang pagkilos niya west-northwestward sa bilis na 30 km an hour. So, hindi ko pala nabasa yung measurement, yung maximum wind speed ni Helen. Pasensya na po. Maximum sustained wind niya ngayon so far, 102 km per hour. At bugsong umaabot ng 128 km per hour. Movement speed niya mabilis pa rin at 33 km per hour. Pero kung maalala ninyo kahapon, ay umabot po sa 53 km per hour po yung movement speed nitong si Helen. At ayon daw kay Pag-asa, umabot pa nga daw ito ng 70 km an hour. Which is medyo confusing sa akin kasi medyo first time lang ako maka-encounter ng ganong kabilis na movement speed na hindi man lang nag-overtilt itong si Helen. So ipapaliwanag natin yan may konti kung paano nangyari yun, kung totoo ba or possibly ba na ganun ang mangyari at ano yung tinatawag nga po natin na beta drift. Kasi kapag ganun kabilis kasi, ibig sabihin, epekto po yan ng tinatawag na beta drift. So, ipapaliwanag natin yan maya-maya konti kung ano yung beta drift, ha?
Alam ng mga meteorologists yan, which is hindi nababanggit yan ng mga weather resident meteorologist natin kay Pag-asa. Hindi na ipapawalag bakit bumilis ang kilos niya. Marami tuloy nagtatanong sa inyong lingkod, bakit ang bilis ng kilos niya? Maabot pa nga daw ng 70 km. Tapos sa akin, hanggang 53 km per hour. So yun ang ating ipapaliwanag maya-maya. Silipin naman natin yung global assessment monitoring natin kung may posible bang sumunod kay Bagyong Helen. Well, kung titingnan natin mula sa global spectral model, mula sa mga wind speed at isobars, well, makikita natin so far, wala namang nakikitaan pero may mga tropical wave na naman nakikitaan dito. Ayan, oh. So, probably, yung tropical wave na ito ay by September 21, ito magsisimula. So, this coming weekend, na may posibleng may namamataan tayo na panibagong tropical wave sa silangan ito ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o bandang South of Guam na naman. Bagamat very insignificant na makikita natin dito, so titingnan natin at makikita natin medyo may kikilos ito pa hilagang kanluran na naman. Tapos papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero napakababa pa lang yung kanyang vorticity. Kung magbabasahin natin yung isobars ng mean sea level pressure ng global spectral model. Makita natin, ang tuloy-tuloy pa rin ang kilos ng dalawang ito, si dating Bagyong Hener at si Helen, at ina-expect na ito mamayang hapon po o bago nga po mag 8 o 9 p.m. ay naasan lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung pagbabasahin natin dito, mga bandang 2 a.m. ito exit ng ating PAR. Ayun, no? Base dito. Or mga ano na, bago mag 2. Pero base naman sa aking tropical cyclone sector, mga bandang 8 or 9 p.m. ito mamaya. Exit ng ating Philippine Area of Responsibility. Siguro dito, assuming mabagal ang kilos niya na hindi umaabot ng mahigit 30 kilometers per hour. At makikita natin yung significant kung bakit malakas ang pagkilos niya. Patuloy pa rin ang gyre systems ito kasabay ng drifting ng kanyang beta drift. So, makikita ninyo yung kilos niya habang kumikilos siya pa northwest. Ito yung dating bagyong si Hener. Ayan, patuloy pa rin. Mapapansin ninyo, counterclockwise po pareho ang pagkilos niya. At mapapansin ninyo na natiling yung ridge o high pressure area dito. Yan to naman ang kanyang yung pinaka-environmental steering environment na epekto nito ridge of high pressure area. So, nagkakaroon siya ng beta drift kaya ang dahilan ng medyo pagbilis ng pagkilos o bumilis ang kilos nitong si Bagyong Helen. Ayan. So, at least meron na kayong initial na idea kung bakit. Kasabay ng high pressure area sa may bandang southeast ng Japan at yung isang weather systems na nakikreate nitong si dating Bagyong Hener na kasabay ng southwest monsoon na nagbunsod po ng gyre system sa pagitan nilang dalawa na nagbunsod po ng beta drift kay Bagyong Helen. So kaya bumilis po yung forward movement nitong si Helen. Mabot nga po ng 50 km per hour kahapon. Ngayon medyo bumagal siya ng mga nasa 30 km per hour na lamang. Dahil malapit na siya kasing umabot sa pinaka-extratropical zone paglabas niya ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi po. Kung aabutin to ng bandang gabi po mula 6 p.m. So, aabutin na niya na naman kasi yung extratropical zone kaya medyo bumabagal-bagal na po. At medyo malayo na rin itong si dating Bagyong Hener. So, yung flow sa kanya ng southwest monsoon at yung drifting circulation niya medyo nababawasan na po unti-unti. Kaya medyo nababawasan na rin yung movement speed niya. So far, wala naman tayong nakitaan na kasunod, maliban na lamang sa medyo dito sa may bandang Eastern Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may possible tropical wave na nabubuo. Bagamat napaka-insignificant pa. Kung pagbabasa naman natin yung pinaka-shear natin at convergences, yan, yung ating empirical, so far ay halos kabuntot lamang nito dito sa may bandang monsoon trough na may convergence dito pa rin. So, may mga maliit na posibilidad na magkaroon ng invest anytime. Pero titingnan natin dahil wala pa naman tayo nakikita sa ngayon na any convection o pinaka-low o upward low convection sa ngayon. Pero makikita natin yung convergence, mataas po, above
above 33 kilometers to 44 kilometers per hour. So malakas-lakas siya, mabilis yung kanyang convergence. Pero yung dito sa may labas, sa silangan ng Mindanao, wala tayong masyadong nakikitaan. So wala tayong masyadong confirmation dun sa possible na may susunod sa kanya. At kitang-kita rin sa ating environmental steering environment na nagkaroon po ng beta drift dahil nga po sa tindi ng dalawang systems na ito. Ito yung ipapaliwanag natin. Yung beta drift system na tinatawag, isang phenomenon yun o weather phenomenon na nakikreate ng isang tropical cyclone kapag mayroong dalawang weather system phenomenon sa kanya na namamagitan na nagbunsod po ng pag-accelerate ng circulation. Mapapansin ninyo sa sirkulasyon ni dating bagyong Hener, counterclockwise po siya at clockwise naman ang circulation flow ng environmental steering dulot po ng high pressure area dito sa may bandang southeast ng Japan. At dahil sa continuous circulation yan, isang clockwise at counterclockwise at sumasabay yung ating habagat, yung southwest monsoon inflow. Ang resulta po, itong si Helen, nag-accelerate po yung forward movement niya. Tinatawag yan ng mga meteorologists as beta drift na tinatawag. So, nagkakaroon siya ng beta drift, nag-accelerate po yung forward movement niya. Umaabot ng 53 kilometers from 30 kilometers per hour, maabot ng 33 kilometer per hour yung movement niya. Kaya, ang mangyayari, yung kanyang upward low, minsan naiiwan siya, nauuna yung low level convection kasi yun yung mabilis na naitutulak. Depende na lamang sa steering kung mataas din yung upward steering ng dalawang weather system sa kanya. So kapag kapareho mataas yung circulation, sasabayan, magiging constant po yung tayo niya. Pero pag nag-above kasi ng 60 km to 70 km o higit pa, medyo napaka-abnormal na magiging hitsura ng tropical cyclone nun. Minsan mababasag na lang siya bigla. Kasi hindi kakayanin nung pinaka-upper low na circulation niya na mag-sustain kapag ganun kabilis yung kilos. So, yung report ni Pag-asa kahapon, kung natatandaan ninyo, medyo confusing sa atin. Pero dahil official sila, paniwalaan na lang po natin dahil yun ang report sa kanilang mga official. Pero ang masisiguro ko, magbabase pa rin ako sa aking tropical cyclone sector na umabot ng 53 km an hour lamang yung movement speed ni Bagyong Helen. Dahil nga po sa epekto ng beta drift system sa kanya. Ayan o. Isang counterclockwise at isang clockwise equals accelerated movement ng isang cyclone dito kapag mayroong pumapagitan. So, bibilis talaga ang kilos niya. So, alam niyo na po yung pattern. Kitang-kita po sa ating movement speed. At kung bubuksan natin yung example, ito yung kahapon na naganap kay Helen. Mapapansin niyo din, yung circulation ni Hener dati kahapon, yan, at nagkaroon ng monsoon gyre system, accelerated po, kasabay po ng southwest monsoon. Yan, ito po yung si Bagyong Helen. Siyempre, yung spinning circulation niya, mabilis din. Pero yung tulak, yung forward movement, bibilis. Mag-accelerate po yan dahil sumasabay dito sa may high pressure area. Yan, constant po yan. Yan, dahil nakaklockwise po yung circulation nitong high pressure area na to. So, ang resulta, magkakaroon ng tinatawag na beta drift. Yan, BD. Alam yan ng mga meteorologists na yung tinatawag na beta drift. So, alam na po natin kung bakit bumilis po ang kilos nitong si Bagyong Helen. Nag-accelerate siya. Kaya Pag-asa nga, umabot nga daw ng 70 km an hour. Pero sa akin, ay 53 km per hour. So, yun po epekto niyan. Ngayon, may nagtatanong, dahil may nagsabi daw kasi bumilis ang kilos ni Helen dahil daw po sa high pressure area. Mali po yung ganong terminology. Stable lamang po itong si high pressure area kasi anticyclone yan eh. Kapag may anticyclone, lahat ng bagyo na lalapit dito, iiwasan yan. Ngayon, sa strength ng ridge of high pressure area, depende sa galaw niya, let's say counterclockwise o madalas counterclockwise or minsan nagka-clockwise siya, ay yun ang magiging lakas kung paano lalayo o iiwas itong bagyo. Hindi makapa-accelerate yung movement niya. Kasi nga po, wala namang sapat na drift na makikreate yung high pressure area kapag siya ay nag-iisa lamang na tutulak sa kanya kung saang direction man ito
maitutulak itong anumang low pressure area o tropical cyclone. Pero dahil meron siyang namamagitan sa kanya na isang fenomeno na tinatawag na drift ng hangin, at nangyayari sa kanya is nagkakaroon ng beta drift sa pagitan niya. So, yung pagitan ng sirkulasyon dito at yung clockwise naman ng high pressure area, nagbubunsod sa isang tropical cyclone dito, nakikilos ng mabilis. So, hindi po dahil sa high pressure area kung bakit bumibilis po ang galaw o kilos ng isang bagyo, kundi kapag natataon na merong dalawang weather systems na nagdudulot po ng mataas na increasing ng drift ng hangin sa kanya dito sa bagyong ito o tropical cyclone na ito, na magre-resulta, bibilis po ang pagtulak niya. Kasi imagine mo, dalawang pumipisil sa kanya, alayo. Yan. Tapos yung steering environment sa kanya, sabay pa ng monsoon gyre o gyre system wind sa kanya, ang tendency talaga mag-accelerate ng gusto yung kilos niya. So yun po ang simplest explanation ko kung bakit po bumilis ang kilos ni nitong si tropical storm Helen o severe tropical storm sa 1 minute average wind speed. Pagamat ngayon ay halos extreme northern Luzon na po ito, palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility mamaya, kaya medyo bumabagal na rin po ang kanyang acceleration. Pero mabilis pa rin ang 30 kilometers an hour na movement niya, ha, dahil patuloy pa rin ang epekto sa kanya ng beta drift system. So yun po yung explanation dyan mga folks, ha. At wala naman sa ating West Pacific Basin, makikita po natin na so far wala namang sumusunod sa kanya na anumang anomaly. Pero kung pagbabasehan naman natin yung susunod na tropical cyclone forecast sa huling linggo ng September hanggang unang linggo ng October, may potentially pa rin na mataas ang development of tropical cyclone. Naglalaro sa probability of 20% at maaari pa yung humigit sa more than 20% o more than 40%. Depende sa activity ng may mabubuo dyan sa may bandang Luzon area. At dito naman sa may silangan ng bansa natin, mayroon ding probability na may mabuong tropical cyclone. Ayan, kitang-kita po yan. So, ito yung huling linggo daw ng September at sa unang linggo naman ng October. Mataas din ang probability na may mabubuo pa rin. Pero typically, Northern Luzon daw ang may probability na may mabubuo dito. So, typically, maaring mag-traverse ang mga bagyo, panorte na naman dito ang direksyon. Kung sakaling dito sa may silangan ng bansa natin mabubuo ang isang bagyo or maaring dito mag-enhance o mag-intensify yung anumang low pressure area. So maaring ganun po mangyayari. So just in case, extreme northern Luzon po ang maapektuhan according dito sa unang linggo ng October kung may mabubuo na namang sama ng panahon. So at least may idea kayo kung sakaling mayroong mas aktibong bagyo na mabuo. Northern Luzon, extreme Northern Luzon po ang maapektuhan according dito sa ating tropical cyclone forecast sa week 3 or first week po yan ng October na. So at least malinaw po yan sa ating mga folks. Dito naman sa ating mga computer models, so far wala namang susunod kay Helen. Tatapusin na lamang ang paggalaw nitong si Helen at dito medyo unti-unti magkakaroon ng reaccumulation ng ating habagat o southwest monsoon. So sa mga susunod na araw bago mag-September 21, probably this weekend, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga ilang southwest monsoon. Pero at least medyo mas banayad na siya o medyo mas manipis na siya ng konti kapag dating ng weekend daw. Dahil medyo wala na po tayong aktibong bagyo that time. Well, titingnan natin kung mangyayari yan dahil extended forecast lang naman to ng mga computer models. Ganon din kay GFS, ICMWF, at NABGEM. So far, walang nakikita tayo na susunod na anumang aktibong bagyo this coming weekend o pagdating ng huling linggo na ng September 2024. So, diretso agad tayo sa ating hydrological monitoring para sa status ng mga dam natin. Tuloy pa rin na nakabukas ang mga gates ni Ambuklaw at Binga Dam. Tabi ilang na si Magat Dam. So, si Ambuklaw nagre-release ng 0.30 meters at 1 meters na nakabukas ang dalawang gates para sa 1 meter. Isang gate naman sa 0.30 meters, si Ambuklaw. So, patuloy pa din ang nagre-release kasama na si Binga Dam na parehong tag-isang gate ang nakabukas. Isang 0.30 meters at 0.50 meters naman ang i-release niya.
At kay Magatam ay patuloy na nagre-release. Umabot na nga po sa tigda 2 gate ang nakabukas kay Magat Dam na tag 3 meters po. So yung ang total na nilirelease na po niya, umabot na po sa 40.20 meters ang nirelease mula kay Ambuklaw. Kay Binga Dam naman, 36.45 meters na po ang nirelease na niya. At kay Magat Dam naman ay 921.50 meters na ang nai-release kay Magat Dam. So napakadami. Malamang sa paligid nito, nakakaranas po ng pagbaha dahil sa grabe po ang pag-release ng mga dam. So sa mga kababayan natin na sa paligid ni Ambuklaw, Binga at malapit kay Magat Dam, asahan po ang mga pagbaha dahil sa patuloy na umaapaw ang ating mga dam. Wala namang problema kay Angat at Ipo Dam at Lamesa Dam, stable naman ang kanilang mga water levels at hindi naman halos nag-critical ang kanilang water level. So, yun lamang po ang pinaka-latest natin para sa hydrological natin at diretso agad tayo sa total earthquakes. Status ng earthquake ngayon ay so far wala man na-detect na pinakamalalakas o malalakas ang pagyanig ang aking seismometer dito sa Caloocan. So, kung titingnan naman natin sa records ng data feed ni PBOX, so far mukhang walang magnitude 4 plus since kaninang madaling araw o 12 o'clock AM ang naitala kay PBOX ngayong araw. Mukhang wala. Hanggang ngayong tanghali, mukhang wala pong naka-data feed. Pero marami-rami ang mga magnitude 2, magnitude 3 na pagyanig. So, kung total earthquakes ang ating bibilangin naman for the month of September, tingnan natin kung aabot na ng 600 total. Since kahapon ay hindi ako nakapag-ulat dahil nga po may lakad ang inyong lingkod. Medyo busy po ang inyong lingkod kahapon. So, for the month of September 2024, ay nasa 610 na po ang total earthquakes natin. 573 dito is magnitude 2.0, 32 sa magnitude 4.0 at nanatiling 5 ang ating magnitude 5.0. So medyo marami-rami na rin kahit papano, pero mas mababa pa rin ito kumpara sa mga nagdaang 2 buwan. So yun lamang ang pinaka-difference niya. Tingnan natin kung makakaabot pa yan ng mahigit sa 1,000 total earthquakes bago matapos ang month of September 2024. Sa latest naman na global temperature natin, nag-update na po ang data mula sa Japan Meteorological Agency for climatological natin o monthly seasonal cycle para sa Asia. Mula dito sa data feed ni Japan Meteorological Agency. Kung makikita natin po, mas bumaba po ang month of August, hindi gaya last year, nasa 0.65 degrees Celsius. Nitong August, ngayong taon, nasa 0.58 degrees Celsius po. So, bahagyang mas bumaba. Hindi kagaya sa bandang Atlantic, ay mas mataas. Nasa 0.59 degrees Celsius po. Last year, 0.48 degrees Celsius. So, kung ibabase natin dito, kukunin natin yung mean average, naglalaro sa 2.50, mas around 2.52 degrees Celsius po. Kung ikukunin natin yung mean total nitong dalawang ito sa Japan at sa Atlantic mula sa iba't ibang mga weather agencies ng NOAA at Atlantic Weather Bureaus. So, hindi pa rin maganda yung records mula sa monthly seasonal cycle ng GISM, pero pagdating kay Japan Meteorological Agency, mas mababa ito ng bahagya. So, medyo naglalaro po. Lumalabas, 0.52 yung pinaka-average, mananatili pa rin siyang mataas kung susumahin ko. So, hindi pa rin maganda yung ating pinaka-global temperature natin, nanatili pa rin ang pagtaas kung kukunin yung pinaka-mean temperature nito. So, ang assumings natin, 1.33 nga ang pinaka-assurance ng mean global temperature natin sa mundo. So, hindi pa rin maganda kahit papaano. Yung magiging epekto nito, patuloy pa rin na nasa boiling, pinaka-boiling point pa rin tayo. Hopefully, ay mas bumababa yan next year. Pero hindi na natin mapipigilan ang kalikasan hanggat hindi titigilan ng ating mamamayan sa buong mundo na huwag masyadong mag-release ng mga fossil fuels at mataas na volume ng air pollution sa kahanginan o sa paligid natin. Magtutuloy-tuloy pa rin yan dahil makikita natin pataas pa rin ang pataas. Ang significant
na temperatura. So, maaaring magkaroon tayo ng 70%, around 70% na probability na above heat wave sa buong mundo by the next 20 years, kung di ako nagkakamali. So, napaka masama na yon, epekto natin sa buong mundo kapag ka nangyari yon. Hopefully, hindi yan magtutuloy-tuloy next year. So, pagdasal lang na natin, pagpatak ng 2025, wag na sanang humigit sa 1.52 degrees Celsius ang temperatura. Sana mas bumaba yan, imbis na mas tumaas pa sa 1.52 degrees Celsius ha. Malinaw yan, mga po. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, September 18, 2024. At ang ganito na lang po ating daily variability analysis para sa araw ng Miyerkules, September 18, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website na www.kimoweda.com para sa iba pang detalye. Gusto nyo malaman, hindi natin i-report kaninang umaga at ngayong tanghali. At so far ay buro lamang madalas sa pag-ulan ang iira sa atin dahil nga po sa habagat. Take note yan. At visit naman sa ating website para susunod malaman ang real-time and dynamic events mula sa ating weather station sa Caloocan, of course, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po tayo mga folks, lalo na sa mga pagbaha at magandang tanghali po sa ating lahat.